Sa video po na ito ay papakita ko po sa inyo kung paano i-connect ang V8 Live sound card sa StarMaker application para makapag-record po kayo ng kanta na gamit ang iisang phone lamang. Ang phone na gagamitin natin ay Android device. For reference, ito po ay Samsung S24 Ultra. Simulan na po natin. Ito po yung mga gagamitin natin, V8 Live sound card. Dynamic microphone, 5Fine yung brand. AM8 dynamic microphone po ito. Ito naman dito, Android device, Samsung S24 Ultra. At saka itong XLR, ito ang gagamitin natin dito sa microphone na to. XLR to 1/4 inch. At saka headphone or earphone para ma-monitor natin yung audio. Ito naman, USB-A to micro USB. Ito naman ay USB-C to USB-A. So, yung may camera icon dyan. Mas maganda kung makahanap kayo ng ganito, USB-C din, para nag-charge yung phone nyo at saka V8 sound card habang nag-livestream kayo or nagre-record. At saka, yung ibang mga let's say Android devices na gagamitin nyo kapag ang battery niya is maliit, baka magkaroon ng ugong. So, ibig sabihin, kailangan nyo talagang i-charge habang kayo po ay nagre-record. Kasi pag hindi nyo siya i-charge, let's say, pag hindi kayo gumamit nito, may ugong siya. Anyway, itong Samsung S24 Ultra, medyo malaki ang battery nito. Kaya, kahit wala nito pwede. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano ito gamitin. Okay, so mag-start na po tayo sa pag-connect. Una, i-connect po muna natin itong microphone. So anyway, isa lang naman po yung pwedeng pagsaksakan nito, ito dito. So dyan. Kabila naman, i-connect natin dito. Sunod nating isaksak itong headphone or earphone. Okay, tip ko lang po sa inyo, kung ang gagamitin yung headset or earphone or headphone ay may built-in microphone, malalaman nyo po, pag may 3 lines, ibig sabihin may built-in microphone siya. Kung gusto nyo gamitin lang itong microphone na to, i-connect nyo po siya sa earphone. Pero kung gusto nyo gamitin ang built-in microphone ng earphone or headphone na ginagamit nyo, i-connect nyo siya sa headset. So, i-connect ko lang po siya sa earphone. Okay, connect naman natin ang itong Android device. So, dito naman, kukonect natin yung micro USB sa charging. So, again, hindi po sa live port, sa charging port po natin i-connect. So, dito. Ang kabila naman, kukonect natin dito sa USB-C camera adapter. So, sa may camera icon, connect natin dyan. And then, ito, pwede natin connect ng pagganon. So, again, kung gagamit kayo nitong power bank or a power source, kailangan nyo ng USB-C to USB-A. So, mas maganda talaga ito kung gagamit kayo kasi hindi kayo mag-worry na maglo-lowbat na siya. Halimbawa, mahaba yung pag-livestream nyo or pag-record. So, ngayon, USB-C, connect nyo lang dyan. And then, USB-A, kukonect nyo naman dito sa power bank or portable charger. Okay, so finally, i-connect na natin ito dito. Again, sa setup na to, nagcha-charge pareho ang V8 sound card at saka yung phone nyo po. Kasi kung hindi kayo gagamit nito, bali ang mangyayari, gagamitin ng V8 ang battery ng phone nyo. So, ngayon po, naka-open na yung V8 Live sound card at saka naka-open na rin itong aking account sa StarMaker. So, ang gagawin nyo po is punta lang kayo dito sa gitna, yung nakasulat na Sing. Tapos, dito naman, hanapin nyo lang yung songbook. And then, i-type nyo lang kung anong kanta na available dito. At saka magpa-pop up naman yan dito. At saka kung available naman, then pumili na kayo doon. Okay, so ito na. So, let's say ito ang pipiliin nating kanta dito. So, as I said kanina, na kung gusto nyo may video, then piliin nyo ganyan ito dito. Pero kung gusto nyo audio lang, then piliin nyo yung isa. Dalawa lang naman ang options dyan. Okay, so again, piliin natin ito kasi nga ang purpose natin sa video na to is para isang phone lang ang gagamitin natin. Nagre-record tayo ng song na may video. Okay, at saka at the same time yung background music galing na rin dito sa iisang phone. So again, dahil yan sa StarMaker. Okay, so tap na po natin yung start. Tap to start.
Okay, pause ko po muna. So ngayon nakita nyo po dito naka-on po itong headphone dito. Kung itatap ko po itong isa, sinet ko lang po ang voice, ilagay lang natin sa 50% at saka yung music, ilagay lang po natin sa 50%. So ngayon, while nagre-record ako, pipiliin ko lang po muna yung none. At saka dito naman, ang echo ko ngayon is naka-0 pa siya. Mamaya, pag nagsimula akong kumanta, itataas ko na ito mamaya. Maybe hanggang 3 o'clock or kahit nga at the max, maybe 3 o'clock lang. Ang mic volume ko naman, ilalagay ko siya sa gitna. Treble bass, nasa sa inyo na kung anong gusto nyo. Taasan nyo yung bass or babaan, or treble, taasan or babaan, nasa sa inyo. Ang gagawin ko, maybe ilagay ko lang siya sa 11 o'clock. At saka ang bass, maybe 1 o'clock. Record volume, palagi ko itong sineset sa high. Music, ilagay ko lang siya sa, maybe ilagay ko muna sa 50. Tsaka ang monitor, ilagay ko muna sa 50. Mag-ingat po kayo dahil pag halimbawa ang settings nyo ay mataas masyado, mag-feedback po siya, masakit sa tenga. Let's say kung tinaasan nyo ang volume nyo dito ng masyado, may possibility na mag-feedback siya, napakasakit sa tenga. Kaya mag-ingat po kayo sa monitor, sa volume dito, sa monitor, dapat hindi masyadong naka-maximum agad. At saka yung volume naman ng phone nyo dito, dapat hindi naka-high, kasi pag naka-high, as I said kanina, masakit po sa tenga, mag-feedback. So again, sinet ko muna yung monitor dito. So pakinggan ko ulit itong kanta. Okay, so ngayon, napansin ko hindi naman nag-feedback. So gagawin ko, tataasan ko dito yung music. Okay, nilagay ko ngayon yung music sa maximum. Okay, monitor, taasan ko din siya para marinig ko ng mas klaro. Okay, so nilagay ko siya sa 3 o'clock, yung monitor. Okay, so anyway, huwag kayong mag-alala. Kung nagre-record naman kayo, pwede nyong ulitin. So, ang ibig ko sabihin, pwede kayong mag-test muna. Tapos, pag okay na, saka kayo mag-record. So, ngayon, hindi kasi ito, sa setup na to, hindi pwedeng i-scroll lang siya. So, kailangan nyo talagang i-refresh dito para magsimula siya sa simula, from the top. Mag-sample recording tayo from here. Okay. Kay ano iningagugma kundanay, mapawala mapatuo usay, pag abot waray na good puro pahuway, daw sugad inkaliding iningagugma akasing-kasing. Okay, i-pause po natin muna. At saka ngayon naman, ang gagawin ko, hindi ko tatapusin yung kata. Itatap ko lang itong check mark kasi sample lang naman ito. So, tap ko yung check mark. So, dito, kung tapos ka na or hindi pa, so, pipili ka dito. So, ngayon, pipiliin ko lang yung yes. Okay, so ito na ngayon, yung recorded. Okay, i-forward ko lang siya dito sa may kanta na. Wala pa, okay dito. Mapawala mapatuo usay. Okay, so ngayon, bago nyo po siyang i-post or i-save, pwede nyo pa siyang i-edit. So, kahit punta kayo dito sa custom or kahit sa karaoke, pili kayo dyan. Play nyo lang ulit. So, pwede kayong pumili dito kung anong gusto niyo. Or again, custom. Kung gusto niyo yung custom. So again, kung gusto niyo yung custom, dito lang kayo. Para ma-adjust niyo kung gaanong reverb ang gusto niyo ilagay, room size. So, i-play natin ulit. Oops.
Okay, halimbawa bawasan natin yung reverb, tsaka room size. Halimbawa gusto nyo ganyan lang. Okay, so again, kung gusto nyo ganyan lang yung effects, then pwede na. So again, kung gusto nyo pumili dito, of course, pwede kayong pumili dito kung ano ang gusto nyong effects. Kasi itong iba, automatic na siya na may nakaset na ng mga reverb or mga effects dito. Dito naman sa custom, kayo ang magtatansya, kayo ang maglalagay kung gaanong reverb ang gusto nyong ilagay, at saka kung gaanong room size. So ito po siya, room size at saka reverb. So dito naman, kung i-scroll nyo pa siya sa more up, ipupush nyo pa pataas, makikita nyo dito, pwede nyo pang i-adjust yung voice, pwede nyo pang pataasan yung vocals, yung boses ba, at saka yung -1, pwede nyo ring bawasan or taasan. Okay, so i-play natin ulit. Okay, so kung gusto nyo taasan ng voice, ganun nyo lang ito dito. Ganyan. Ulitin natin. Okay, so again, balik natin yan. Kung gusto nyong dagdagan or taasan ang volume ng music, ganyan lang. Ganyan. Okay, kung tapos na kayo mag-edit, okay na kayo, pwede nyong itap itong next or itong arrow down. Kung itatap nyo itong next, itong makikita nyo, so kung hindi pa kayo ready na i-post, save nyo lang muna. Ang ibig sabihin nito, pwede nyo pa siyang ma-edit mamaya kung hindi pa talaga kayo ready i-post. So dito, tap nyo lang yan. So andito na yung mga draft nyo, yung mga nirecord nyo na hindi pa kayo ready i-post. Again, kung gusto nyo pa siyang i-edit, i-open nyo lang ulit. So dito, again, pwede nyo tap yung custom, dagdagan nyo yung reverb or bawasan, room size, dagdagan nyo or bawasan. So andyan. So again, dito naman sa baba, voice, dagdagan nyo yung boses, ng volume ng voice or bawasan, dito lang din siya, at saka music. Now, may mga issue na may delay, lalo na sa pag-record sa StarMaker. Sa live streaming sa StarMaker, walang problema. Wala akong masyadong napapansin na delay. Only sa pag-record, may napapansin akong delay. So sa issue na yan naman, ang gagawin nyo is dito sa latency, andito siya. So kung nakaset ito sa may gitna, may kumbaga nahuhuli yung voice or ang music. So hindi sila nagta-timing. Ang ginawa ko is in-increase ko lang yung latency. Ginawa ko siyang 78 ms. So nasa sa inyo kung gagayahin nyo ito, but ito yung para sa akin na nag-timing siya. Hindi nahuli yung -1 or yung vocals. Again, ito na siya. Move lang natin dito. Okay, so again, ito po ang setup na for me kung paano i-connect ang V8 sound card to StarMaker gamit ang Android phone na ito for recording. Yan lang po muna ang share ko sa inyo kung paano i-connect yung V8 sound card sa StarMaker gamit ang Android phone sa pag-record ng song gamit ang iisang phone. At kung nagustuhan nyo pa ang video na to, please like and subscribe kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. And thank you po for watching. Until next time.